Basura ang K-pop Demon Hunters sa mga pre. No? Hindi ko siya gusto. Lalo na yung part na gumanto pa yung lalaki doon. No? Oh, time goes by and I lose perspective. Yeah, hope only hurts, so I just forget it. But you're breaking through the dark of me when I thought that nobody could. And you're breaking down all these parts of me that I thought were buried for good. Between imposter and this monster, I've been lost inside my head. So yung mga pre, no? Aminin ko sa inyo, ilang beses ko nang napapanood yung K-pop Demon Hunters na hindi ko ginusto pre. Hindi ko kasalanan, di ba? Mga 5 beses doon dahil sa pamangking ko, no? Lagi siya nanonood sa sala namin, paulit-ulit siya sa movie. At ako naman, siguro kung meron man ako kasalanan, kada manonood siya, hindi ko maiwasan mapaupo, no? Kasi ang ganda ng movie, pre. Not gonna lie, bro. Maganda siya. Lalo na kung meron kang idea kahit papaano sa K-pop. Ako kahit papaano may background ako sa K-pop, mga preno. Unwillingly kasi, hindi ko ginusto, in-expose ako ng ate ko sa K-pop. Kaya maalam ako sa ilang mga girl groups, no? Kahit na hindi naman ako ganun ka-interesado, pre. Isipin nyo na lang, no? Hindi ako ganun ka-interesado pero aware ako sa girl group na Girls' Generation, di ba? Alam ko yung fan chant ng Girls Today, Bamina, Girls Today, Kima, yun. Tapos nangyari rin pala nun na yung crush ko ng high school, nakikinig siya ng To Anyone. Kaya, alam mo yun, nagpanggap akong listener din ng To Anyone at na-appreciate yung music nila. Simp, bro. I'm a simp. Anyway, yun nga, may background naman ako sa K-pop, no? Kaya lalo ko na-appreciate itong K-pop Demon Hunters kasi nakuha nila yung mga essence na trip ko rin naman talaga sa K-pop, no? Yung visuals na napakaganda. Yung nakaka-entertain talaga na visuals nila, no? Na usually makulay, napaka-dynamic, diba? Na parang ang high-end ng mga set nila. Nakuha rin nila yung culture part, no? Nakuha rin nila yung essence na kung paano maging fans yung mga fanatics ng K-pop. Nakuha nila doon sa movie. It brings us to tears. At yung nakuha rin talaga nila para sa akin mga pre, no, yung enjoyable music, di ba? Speaking of enjoyable, isang mabilis na commercial lang mga pre. Pinupondohan po ako ng 2 brand na to. Sinusuportahan ako ng Mami Zen's Chicharon Bagnet, no? Ang pinakamasarap at pinakamalutong na flavored chicharon mga pre. Oh my God. At sinusuportahan din ako ng napakabango at napaka-budget friendly na Ferald Parfums. Kung gusto mo ng 30% oil-based na pabango, no, na tumatagal talaga at talagang langhap ng lahat at talagang nagbibigay pakiramdam sa'yo na, yo, iba yung amoy ko, bumili ka ng Ferald, pre. Yun lang naman, balik na tayo sa video. Hindi lahat ng K-pop music para sa akin ay goods, hindi lahat gusto ko, pero yung mga gustong gusto ko, may something similar sila lagi, no? Laging high energy, laging nakaka-LSS at sa totoo lang, it's a vibe, pre, at yun yung naramdaman ko dito sa K-pop Demon Hunters, no? Yung mga kanta rito, ang ganda. It's a vibe, tol. So ito nga pala yung premise ng K-pop Demon Hunters, mga pre, no? Nga pala, spoiler alert mga pre, no? Kung ikaw yung tipo ng tao na ayaw mo na spoiler tas interesado ka panoorin to, wag mo na muna panoorin yung video na to, no? Pero kung ikaw yung tipo ng tao na okay lang naman sa'yo na mas spoil pero interesado ka pa rin manood ng video kahit na nai-spoil ka ng mga ilang detalye, tapusin mo na yung video ko, pre, okay lang yan. Una sa lahat, ang K-pop Demon Hunters ay animated film mula sa Sony na nirelease sa Netflix, mga pre. At dito sa mundo nila, no? Dito sa mundo ng K-pop Demon Hunters, noong unang panahon, no? Hinahunt yung mga tao ng mga demonyo. Interesado yung mga demonyo sa kaluluwa ng mga tao upang ialay kay Gima. Si Gima yung overlord ng mga demonyo, pre. Humihina at lumalakas siya, no, base sa dami ng kaluluwang inaalay sa kanya ng kanyang mga minions. So dati maraming demonyo sa Earth, no, kalat-kalat lang sila, pre, no, ginagawang miserable yung mga tao hanggang sa dumating yung mga huntress na nag-hunt ng demon at pinigilan nila itong mga demonyong to gamit ng kapangyarihan ng musika, pre. Hindi ko alam kung paano nangyari yun. Hindi ko alam kung saan nila na-discover na, oy, alam mo tumatalo sa mga demonyong to. Music, bro. Hindi ko alam paano nila na-discover yun, pero yun yung premise ng film. Bukod pala sa music, no, kaya nila makipagbalagbagan sa mga demons gamit yung mga weapons sila. Basta malupit ang mga demon hunters, pre. So yeah, gamit yung kapangyarihan ng musika, no, nakapaglagay sila ng protective layers sa Earth na kung tawagin ay Honmoon, pre. So yeah, itong hunters na to, no, na usually girl group sila, no, consisting of 3 members. Generations of generations ng girl group na to ang pumuprotekta sa Earth. Gamit ang kapangyarihan ng music, mga pre, for some reason. Hanggang sa nandito na tayo sa modern world, mga pre, no, at ang pumuprotekta na sa mundo ay yung latest girl group na ang pangalan ay Huntrix. Sila yung mga bida sa storya na to, mga pre. So dahil ang kisig ng music nila, no, meron silang global popularity at yung Honmoon, yung layer of protection lalo lang tumitibay kasi sobrang hit yung music nila, no, sobrang nagre-resonate sa mga tao at yun yung dahilan, no, kaya malapit nang permanently maisara ang underworld dahil magkakaroon na ng Golden Honmoon, no. Konting-konti na lang ang kailangan trabahuhin ng ating mga bida netong Huntrix. Magagawa na nilang isil permanently ang underworld at hindi na magiging problema ang demons
for the rest of eternity. So yeah, dahil nga sa threat na to sa mga demonyo, no, na posibleng permanently hindi na talaga sila makatagos mula sa mundo, gumagawa sila ng paraan, no, para dumigma, mag-go after the fans ng Huntrix. Kasi hindi lang basta yung music ng Huntrix yung tumutulong para magkaroon ng protective layer ng Earth, no? Yung pag-resonate din ng music nila mula sa fans yung nagpapastrengthen dito sa layer na to. So yeah, dahil dito sa threat na to, no, na posible nang masilyado ang mga demonyo ng permanente sa Underworld, si Gima, no, nagpapadala siya ng mga minions niya, no, upang i-disrupt yung Huntrix. Your fans! We're gonna eat your fans! Dito na natin makikita yung napakatinding intro ng K-pop Demon Hunters, mga pre, no? Dito na ipapakita ng Huntrix how it's done. Yeah, this plane's trashed. Yeah, pinakita talaga nila, no, how it's done. Kasi ang kisig ng intro ng movie na to, pre. Ang angas, di ba? Si Rumi bumababa sa eroplano. Amazing shit. Anyway, itong mga demonyon to na pinapadala ni Gima, hindi lang sila basta after sa Huntrix. Kasi hindi naman nila kaya talunin yung mga malalakas sa babaeng to eh. After sila sa fans, mga pre. After sila sa fans kasi nga, pag nag-resonate yung music ng Huntrix sa fans, dun tumitindi yung protective layer sa Earth. Pag na-weaken nila yung fans ng Huntrix, ma-weaken nila yung protective layer at makakatagos sila at pwede na silang maghari muli dito sa mundong to. Pero hindi sila nakatagos, pre, no? Kasi nga, ang ganda ng performance ng Huntrix, pre, no? And so far, parang walang problema yung Huntrix. Parang nagagampanan nila na maayos yung role nila. Hanggang sa dumating ang isang demonic boy group. Meet Gino, mga preno. Si Gino, siya yung nag-propose sa hari ng Underworld na kukunin nila yung puso ng mga fans gamit ang Riz, pre. Gamit ang aura farming, mga tol. At hindi sila nagkamali, pre. Sa totoo lang, ang catchy nila, tol. Little soda pop. Hindi ko alam yung step, pero ang catchy niya, pre. God damn. So anyway, itong boy group na to, no, after sila sa fans ng Huntrix, at sa totoo lang, even in real life, pre, kung totoo ang K-pop Demon Hunters, lagot tayo, no? Kasi sa sobrang effective ng kanta nitong Saja Boys na to, in real life, pre, in real life, nag-number 1 yung kanta nilang Your Idol, pre, no? Kung totoo na yung kantang to ay instrumento nila, no, upang ialay yung kaluluwa natin kay Gima, the Lord of the Underworld, pre, nagawa nila in real life yun. Kasi ang catchy rin ng Your Idol, hype na yun eh. At hindi lang basta catchy yung kanta, na sobrang relevant din nung lyrics nung kanta dito sa storya. At habang parte ng plot nung mismong movie yung lyrics, no, hindi pa rin niya nata-take away yung pagiging catchy, yung pagiging maganda nung kanta, no, yung pagiging ano niya, yung abilidad niya na mapasing along ka kung marinig mo man to sa radyo. Ganun siya aganda, pre. Cause I'm preaching to the choir. Can I get the mic a little higher? God damn, pre. So, hindi ko nakakwento yung buo, no? Mas maganda panoorin nyo na lang. Pero overall, pre, gusto ko lang i-share. Ang ganda ng moving to. Yung music, amazing. Although may parts lang para sa akin na parang nirush siya, no? Pero hindi mo rin masisi kasi kinat down nila yung moving to from 3-hour runtime to 1.5-hour runtime kasi nga gusto nila mag-cater para sa mga bata. Pero overall, still an enjoyable movie para sa akin, pre. At feeling ko, pre, the time of Disney has come, no? Hindi kayang tapatan ng Disney energy na nakuha natin dito sa K-pop Demon Hunters, pre. Panis ang Let It Go dito, pre, no? Kasi pinakita ng K-pop Demon Hunters how it's done, pre, no? Sa limited budget na meron sila, it became a successful hit, pre. At yun na naman, wala lang. Gusto ko lang share yung experience ko dito sa movie na to. Yun lang, mga pre. Sheesh.